Si Otis Sanchez ay matagal nang may sakit sa pag-iisip. Labas-pasok siya sa ospital at na-diagnose ng multiple forms ng psychosis. 2006 nang nagsimulang gumamit ng drugs si Oti. Dito rin siya nagsimula makarinig ng mga bulong sa kanyang isipan. Dahil sa paggamit ng drugs, ay na-hospital siya sa Austin, Texas at na-diagnose ng psychosis. Si Oti ay nakalabas ng ospital matapos siyang bigyan ng mga gamot. 2008 naman, nang ma-hospital muli si Oti sa San Antonio dahil sa pagiging paranoid, mildly delusional, depressed at psychotic na may halong hallucinations. Matapos magpagamot sa ospital, si Oti ay gumaling at wala na siyang naririnig na mga bulong sa kanyang isipan. Siya ay patuloy na nagpapagaling sa tulong ng mga gamot, ngunit sa kamahalan ng gamot ay hininto niya rin ito. Nang mabuntis si Oti ay nagpa siya ito magpatingin sa counselor para sa kanyang depression, ngunit tumanggi ito sa kahit anumang medikasyon. Matapos nitong ipanganak ang kanyang baby na si Scott, ay muling bumalik ang kanyang depression at nagsimula na naman siyang makarinig ng mga bulong sa kanyang isipan. Noong July 20, 2009, si Oti ay dinampot ng emergency service ng Methodist Hospital dahil siya ay nakakaranas ng auditory at visual hallucinations. Nirekomenda ng mga doktor na i-admit si Oti sa ospital dahil sa kanyang kalagayan at para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga kaanak. Imbis na i-admit ay nakiusap ang kapatid ni Oti na i-discharge na lang siya at sa bahay na lang magpagaling sa pangangalaga niya. Kapag hindi maganda at inaatake si Oti ng kanyang sakit, ay dinadala niya ang kanyang anak sa kanyang kapatid. At kung sa tingin ng kapatid ni Oti ay maayos na ito, ay ibinabalik naman niya ang anak ni Oti sa kanya. Ngunit isang gabi, habang tulog ang buong pamilya, si Oti ay nagsimula muling makarinig ng mga bulong sa kanyang isipan. At naganap na nga ang kananas-nanas na pangyayari. Pinatay niya ang kanyang anak at pinagputol-putol ang katawan ni Baby Scotty. Nagising naman ang kapatid ni Oti nang marinig nito ang sigaw at pagwawala ni Oti. Nang malaman nito ang pangyayari, ay agad itong tumawag sa 911. Ang inyong maririnig ay ang official recorded call ng kapatid ni Oti sa 911. Oh my God. I needed MBS at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Yeah. Is it a house or an apartment? It's a house. It's an emergency. Okay, and what's going on? What's the emergency? I'm sorry. What's the emergency? What's going on? My sister has, she had her child, and she Hello? Hello? Tell me what's going on. Don't talk to the other people. Talk to me. My sister has, she's hurt her child. Seriously, hurt her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby is dead. She has, What did you say? the baby is dead. How old is the baby? The baby's 3 weeks, not even 3 weeks old. 3 weeks old? Not even 3 weeks old. Please. What did she do to him? She, Or her? she stabbed him. There's blood all over the bed. There's, I don't know. Alright, man. Stay on the line. I'm going to connect you up to the police, okay? Stay on the line. Yes, I'm here. Alright, go ahead. What is your name? My name is Priscilla Garcia. Where is your sister at? Stay there, Auntie. Stay there. I'm sorry. Priscilla, where's your sister at? She's just sitting on the couch. She's going crazy last night. She was hearing voices. She kept bringing me the baby, and finally she calmed down, and I took her back the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? Not even 3 weeks old. The baby's dead. The baby's dead. Please, somebody call. Okay, here, on their way, buddy, okay? I need
keys so I can open the front door. What? Ma'am, Yes, yes. do not touch the baby. Don't disturb anything in the area there, okay? My mom was holding the baby. My mom was holding the baby. She leaves the baby down. All right, ma'am. Everybody's on the way to help you, okay? Oh, I need to find the keys for the front door. No, nobody's there. It's okay, baby. Just stay right there. Is that your sister? Yes. Oh my God, I can't believe it. You shot yourself? Yes. Sister, I told you to come to me. I'm not dead up here. I'm standing right here talking to you. Priscilla. Yes. Where did she stab herself? In the heart and in the stomach, she says. Where did I see it. I see a stab wound in her heart, yes. your sister? I'm looking at her right now, yes. EMF? Okay. All right, they're on their way, okay? Oh my God, oh my God. Jackie. Mama, calm down. Mama, I'm on the phone with you right now. I can't call him right now. Ma'am, Yes. I'm going to go ahead and let you go, okay? They're on their way. All right. Bye-bye. Dumating ang mga pulis, nakita nilang nakaupo si Oti na may saksak sa dibdib at mayroong kaunting hiwa sa leeg. Nagsisisigaw ito, "I killed my baby! I killed my baby!" Hindi makapaniwala ang mga pulis sa ginawa ni Oti. Pinagputol-putol nito ang katawan ng kanyang anak. Kinain ng utak nito at kinain din niya ang iba pang parte ng katawan. Kasama na rin ang 3 daliri sa paa. Ayon kay Oti, sinabi ng mga bumubulong sa kanya at patayin niya ang anak nito dahil raw ito daw ang apocalypse. Sinabi rin daw sa kanya na kainin niya ang sarili nitong anak para mawala ang demonyo sa kanyang tiyan. Si Oti ay hindi naman nakulong sa kadahilanan siya ay may sakit sa pag-iisip. Sa halip, dinala si Oti sa mental hospital upang ito'y gumaling at hindi na makapanakit ng pamilya at ibang tao.